Hi! Ang pangalan ko ay Dexhel. Nangyari ito noong Friday, December 13, 2024. Hindi na bago sa amin na isugod sa ospital ang tita ko dahil sakitin siya at regular na nagdadialysis sa isang ospital dito sa Parañaque. Isang gabi, ako at ang pinsan kong si Kyo na 7 taong gulang ang nagbantay sa mama niya sa ospital dahil nagkataon na day off ko ng mga panahong iyon. Umalis kami ng bahay ng bandang 1 p.m. at dapat papalitan kami ng isa ko pang pinsan ng 3 a.m. Bandang 9 p.m. pa lang, kinilabutan na ako kay Kyo dahil mahilig siyang magturo kung saan-saan at magtanong kung sino o ano ang nakikita niya kahit wala naman kaming nakikita. Pinagalitan ko pa siya dahil akala ko nag-iimbento lang siya pero hindi ko alam na may dahilan pala kung bakit ganun siya. Bandang 11 p.m., naisipan kong bumili ng snack sa 7-Eleven. Pero sinabi ng tita ko na isama ko raw si Kyo palabas ng ospital kahit maiiwan siya mag-isa sa kwarto. Pabiro pa niyang sinabi na poprotektahan daw ako ni Kyo kaya umalis kami at sumakay ng elevator mula 3rd floor pababa. Paglabas pa lang namin ng elevator at naglalakad sa hallway, pareho kaming may narinig na parang kadena na hinihila sa sahig. Kasabay ng tunog ng iyak at tawa na parang may echo sa malayo. Doon na ako kinabahan dahil naririnig ko rin pala ang naririnig ni Kyo. Binilisan namin ang lakad at habang naglalakad kami, may nakita akong babae na nakatalikod sa may pinto ng hallway. Akala ko pinsan kong si Nene dahil siya ang papalit sa amin. Pero bigla akong hinila ni Kyo sa gilid at sinabi niya na hindi raw iyon ang ate niya. Sinabi pa niya na kanina raw ay nasagi ng guard ang babaeng iyon pero walang reaksyon ng dalawa. At ilang segundo lang ang lumipas ay bigla na lang nawala ang babae na parang naglaho. Pagbalik namin galing 7-Eleven, tinanong ko ang guard kung may dumaan bang babae kanina. Pero sinabi niya na bandang 8 p.m. pa raw ang huling pumasok doon. Doon ako kinilabutan at naisip ko ang sinabi ni Kyo at pumasok sa isip ko na baka doppelganger ang nakita namin. Pero hindi pa doon natapos ang lahat. Nang bumalik kami sa 3rd floor at naglalakad sa hallway papunta sa dulo kung saan ang kwarto ng tita ko, biglang yumakap ng mahigpit si Kyo sa akin. Pumikit ng madiin, nanginginig at umiiyak habang nakaturo sa hallway. Sinabi niya sa akin na tumakbo na raw kami dahil papalapit na raw ang tinatawag niyang longganisa baby. Hindi ko alam kung ano iyon pero first time kong makita si Kyo na ganun katakot kaya binuhat ko siya at tumakbo ako papunta sa kwarto ng tita ko. Habang tumatakbo ako at buhat siya, nakaturo pa rin siya sa hallway sa likod namin na parang may nakikita siyang humahabol. Pagdating namin sa kwarto, nagising ang tita ko sa lakas ng pagsara ko ng pinto at sa iyak ni Kyo. Bandang 3 a.m., dumating na ang pinsan kong si Nene at habang busy sila kay Kyo, tinanong ko ang tita ko kung sino ang longganisa baby. Nagulat siya at sinabi na nightmare daw iyon ni Kyo at tuwing nakikita raw iyon ay minsan inaatake siya ng hika. Doon ko na-realize na pareho kami ni Kyo dahil nung bata rin ako, tuwing pumupunta kami sa ospital o health center ay may poster ng isang baby na kakaiba ang itsura na nakapaskil sa pader at iyon ang naging childhood nightmare ko. Hindi ko rin malalaman kung hindi ko sinearch kung ano ang longganisa baby pero masasabi ko na sobrang creepy niya talaga. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang gabing iyon sa ospital, lalo na ang sinabi ni Kyo at ang babaeng biglang nawala sa hallway. Kaya naniniwala ako na minsan kapag may nakikita ang bata na hindi nakikita ng iba, huwag natin agad baliwalain dahil kadalasan sila ang mas nakakakita ng bagay na hindi natin nakikita. Kung may pakiramdam kang may nanonood sa'yo habang pinapakinggan mo ito, baka hindi lang imahinasyon ang dahilan. Mag-comment sa ibaba mga habitwin at ibahagi ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature sa aking YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento na hango sa totoong pangyayari. Maraming salamat!